الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga kapatid, mga magulang sa reliyong Islam, alhamdulillah, sa buwan ng Ramadan ay ang daming biyaya na makukuha ng isang tao. Dudublehin, hindi lang doble, kundi napakaraming doble ang ibibigay ni Allah subhanahu wa ta'ala sa taong gumagawa ng kabutihan. At ang pinakamainam, kabilang sa mga pinakamainam sa buwan na ito, ang Ramadan na gagawin ng isang alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala ay ang magdua siya, ang magdua. Dahil inshallah subhanahu wa ta'ala ang kalangitan ay nakabukas, tulad ng nabanggit ng ating nauna na nag-lecture dito, na nakabukas ang 7 langit. Lahat ng kanyang pintuan ay nakabukas at ang mga pintuan ng impyerno ay nakasarado. Kaya fursa azima, napakalaking chance sa atin na ang buwan ng Ramadan na ito. Kaya hilingin natin kay Allah subhanahu wa ta'ala ang lahat ng gusto nating hilingin. Mapadunya man yan, pangkalibutanong butang ba? Pangmundong bagay, hindi kaya ay ang pangkabilang buhay, ang paraiso. Inshallah ating hiningin yan kay Allah subhanahu wa ta'ala at inshallah didinggin ni Allah subhanahu wa ta'ala. At mga kapatid, merong isang dua na didinggin talaga ni Allah subhanahu wa ta'ala at hindi na tayo magsasabi na inshallah. Hindi na tayo magsasabi ng inshallah dahil didinggin talaga siya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ay kabilang lang sa mga dua na hihingin, tatanggapin talaga ni Allah subhanahu wa ta'ala kahit na hindi na tayo mag-inshallah. Kahit hindi, mashallah. No? Ito ang tinatawag na da'watul mazlum. Ang da'watul mazlum, ito ay hindi talaga tatanggihan ni Allah subhanahu wa ta'ala at tatanggapin niya talaga. Ang ibig sabihin ng da'watul mazlum, ang dua ng isang taong napahamak. Ang dua ng isang taong trinaydor at siniraan. Si Saleh, siniraan siya ni Totoy. Magdudua siya kay Allah subhanahu wa ta'ala, tatanggapin ang kanyang dua. Kahit ano ang idua niya kay Allah subhanahu wa ta'ala, dahil siya ay madlum, siya ay siniraan, siya ay trinaydor, siya ay kinawawa, inapi, madlum, tatanggapin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil sinabi ng Allah, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, da'watul mazlum mustajabatun wa in kana fajiran fafujuruhu ala nafsih. Ang dua ng isang naapi na tao, mustajaba. Tatanggapin talaga ni Allah. Hindi na tayo magsabi ng inshallah. Wala na. Tatanggapin talaga siya ni Allah. Wa in kana fajiran, kahit na itong mazlum na ito, kahit na itong biktima na ito, kahit na siya ay masamang tao. Kahit na siya ay masamang tao at inapi mo siya, tatanggapin pa rin yun ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang dua. At yung pagiging masama niya, babalik lang yun sa kanya. Meron pa rin siyang kasalanan doon. Makukuha niya pa rin yung kasalanan dahil siya ay masama. Okay? Pero yung dua niya kay Allah, dahil siya ay siniraan, inapi, trinaydor, tatanggapin yun ni Allah subhanahu wa ta'ala. Yun.
Wa ittaqi da'watal madlum, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa innaha laysa bainaha wa bainallahi hijab. Katakutan ninyo, sabi ni Propeta Muhammad, katakutan ninyo ang dua ng isang taong naapi. Dahil dahil wala itong harang. Wala siyang harang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kumbaga, bukas na bukas yung kanyang dua patungo kay Allah. Diretso kay Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang dua. Kaya sinabi ng Propeta Muhammad, katakutan ninyo ang dua ng isang taong naapi. Yon. Lalo ngayon sa buwan ng Ramadan, no? Nakabukas ang pintuan ng mga langit. At saka wala pang hijab, o di kaya wala pang harang ang kanyang dua. Kumbaga, lusot gyud kayo ang iyang dua. Padulong kay Allah subhanahu wa ta'ala. Manang gipayuhan ta ni Propeta Muhammad, katakutan natin ito. So ito ay kabilang lang, mga kapatid, mga magulang sa Islam, ng kabutihan ng buwan ng Ramadan, na ito ay katanggap-tanggap ni Allah ang ating mga dua. So ngayon, ang hadith na ating makukuha, inshallah subhanahu wa ta'ala, at ating itong nakutba kanina, no? Ang patungkol sa pagbiyahe. Patungkol sa pagbiyahe, kapag, kumbaga, ito sa buwan ng Ramadan. Babu safar fi sawmi wa ghayruhu. At ang chapter ng pagta-travel sa buwan ng Ramadan sa pagpa-fasting. An Aisha radhiyallahu anha anna Hamza bin Amr al-Aslami qala lin-nabi sallallahu alaihi wasallam a'asumu fi safar wa kana kathiru siyam qala in syi'ta fasum wa in syi'ta fa'aftir. Hadith ni Aisha radhiyallahu anha, tunay na si Hamza, kabilang sa mga sahaba ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bin Amr al-Aslami, qala lin-nabi, siya ay nagsabi kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a'asumu fi safar, ako ba ay magpa-fasting na ako ay nagbabiyahe o sa biyahe, ako ba ay mag-fasting sa biyahe? Wa kana kathiru siyam, at ito si Hamza radhiyallahu anhu, siya ay palaging nagpa-fasting. Palagi niyang binubuhay ang sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At sinabihan siya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in syi'ta fasum wa in syi'ta fa'aftir. Kung gusto mo, mag-fasting. Kung gusto mo rin ay mag-iftar ka. Kumbaga, wag kang mag-fasting. Yun. Kaya, mga kapatid, ito ay, kumbaga, kabilang sa mga fadal ni Allah subhanahu wa ta'ala sa atin. Biyaya ni Allah subhanahu wa ta'ala sa atin. Kainaman na binigay sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala upang mapadali sa atin ang ating buhay. Mapadali sa atin ang ating mga galaw. Kumbaga, ang Islam, hindi niya pinapahirapan ng isang Muslim. Ang Islam, ang Allah subhanahu wa ta'ala, hindi niya pinapahirapan ang kanyang alipin. Paano kapag nakaramdam ng hirap ang kanyang alipin? Nakakaramdam ang hirap o pagod ang kanyang alipin dahil ito sa kanyang sarili, sa kasamaan ng kanyang sarili, dahil inutusan siya ng kanyang sarili, at kadahilanan ng syaitan. Pero sa buwan ng Ramadan, walang mga syaitan, di ba? Sinabi ni Propeta Muhammad, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, inna nafsa la'ammaratun bisu. Tunay na ang sarili siya ay nagsusugo ng kasamaan. Ang ating sarili, di ba, mararamdaman natin yan na parang gusto mong gawin yung bawal, gusto mong gawin yung haram, dahil inutusan ka ng iyong sarili. Pero dahil meron kang kaalaman, dahil meron kang katakot kay Allah subhanahu wa ta'ala, pinipigilan mo ito. At ito lang ay kabilang sa mga bagay na nagpapahirap sa iyo. Kumbaga, pinapahirap niya ang mga gawaing pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. At ganun naman talaga, mga kapatid, kahit na
pinadali ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ang ating buhay dito sa mundo, ang kanyang mga sugo sa atin. Kumbaga, meron siyang mga level na binibigay sa atin. Kung hindi natin kaya, ito ang ating gawin. Kung hindi natin kaya pa, mas meron pang ibibigay na mas madali ang Allah Subhanahu wa Ta'ala sa atin. No? At ganun din ang Jannah, ang paraiso, ito ay pinalibutan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ng mga syahwat. Kumbaga, mga kaakit-akit na mga pinagbabawal ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ito ay pinalibutan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ng mga pagsubok, ang Jannah. Bago ka makapasok sa Jannah, dapat mo munang madaanan itong mga pagsubok na ito at napakaraming pagsubok, mga kapatid. At yung impyerno, pinapalibutan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ng mga haram, mga kaligayahan na ipinagbabawal ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, yung mga syahwat. Yung mga syahwat, no? Pinalibutan ito ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. At kung bago ka makapasok sa impyerno, wa na'udzu billahi min dzalik, nawa ilay tayo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa impyerno, kumbaga ginagawa mo yun. Kumbaga ginagawa mo yung mga pagsubok yun, yung mga syahwat, yung mga pinagbabawal ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya kung hindi mo ginagawa yung mga hinaram ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa iyo, hindi ka makakapasok sa impyerno. At kung tiniis mo yung mga pagsubok ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa paraiso, ikaw ay makakapasok sa paraiso insyaAllah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya, mga kapatid, lahat ng mga pagsubok sa atin dito sa mundo ay ating ipa-Allah. Kumbaga, isa Allah ba? Isa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibigay natin kay Allah. Dahil ang Allah, siya naman ang nagbibigay ng mga pagsubok sa atin at siya naman ang kukuha ng mga pagsubok natin. No? Katulad ng biyaya, ang Allah siya ang magbibigay ng biyaya sa atin at siya rin ang kukuha ng biyaya na ito. Kumbaga siya ang nasa kontrol. Kinontrol niya ang lahat. Ang Allah ay mudabbir. Kabilang sa mga sifat ni Allah Subhanahu wa Ta'ala at ang kanyang mga pangalan, mudabbir, siya ay mudabbir. Kumbaga, siya ang controller ng lahat. Kinokontrol niya tayo ang lahat. Siya ang nagpapalakad sa lahat ng bagay dito sa mundo. Kaya tayo ay maniwala kay Allah. Kung mayroong mga pagsubok, ilapit natin kay Allah. At kung mayroong mga haram na andyan sa ating paligid, kumbaga tayo ay magpa-kup-kup kay Allah Subhanahu wa Ta'ala mula sa kasamaan na ito. So hanggang dito na lang, mga kapatid, insyaAllah Subhanahu wa Ta'ala, hilingin ko kay Allah Subhanahu wa Ta'ala na tatanggapin niya ang ating mga mabubuting mga gawain lalo sa buwan na ito, ang pagbabasa natin ng Quran, ang pagpapasting natin sa buwan ng Ramadan. Inshallah Subhanahu wa Ta'ala, ito ay isulat ni Allah kabilang sa ating mga mabuting mga gawain. Hanggang dito na lamang. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.